Kung malinaw mong itinakda ang presyo, ang isang siopaw ay nagkakahalaga ng 10,000. Iniisip ng lahat na baliw ka na sa paghahangad ng pera. Ang hindi nila alam, lugi ka nga talaga sa negosyong ito. Ginagawa mo lang ito para matapos ang utos ng iyong guro. Ngayon, 1 linggo ka nang tuloy-tuloy na nagtitinda sa pwesto mo. Pero ni isang siopaw ay wala ka pang naibebenta. Habang napapaisip kang isa na namang araw itong nasayang, bigla kang nakarinig ng magulong ingay sa tabi mo. May isang follower na nagsabi, may isang food stall daw sa eskinita na ito, na nangangahas magbenta ng siopaw sa halagang 10,000 bawat isa. Tingnan nga natin ngayon, kung anong klaseng siopaw ang may lakas ng loob na ibenta sa halagang 10,000. Nang marinig mo yun, napatingin ka. At nakita mo ang isang matabang lalaki na nakatayo sa harap ng pwesto. Tumingala siya sa karatula at saka nagtanong, "Bossing, may laman bang karne ng dragon ang siopaw mo? O kaya naman, kapag kinain ba ito ay magiging immortal ka? Bakit mo naman naisip ang ibenta ang siopaw na ito sa halagang 10,000? Tiningnan ko siya, at kalmadong sumagot, "Kapag kinain mo, malalaman mo kung bakit." Aba, iyong mga taong may ganitong klaseng yabang, ay karaniwan talagang may ibubuga. Sige nga, boss, 1 piraso nga. Pagkarinig ko sa sinabi niya, tiningnan ko siya, "Sigurado ka?" "Syempre, sigurado ako. Ano, natatakot ka bang hindi kita babayaran?" Bahagya ko siyang tiningnan, at sinabing kung marunong ka sa ganito, hinding-hindi ka tatangjing magbayad. Ay, ang laki naman ng kumpiyansa mo. Huwag kang mag-alala, masarap man o hindi. Dahil ipinaskil mo ang presyo, magbabayad ako ayon sa presyong nasa menu. Kung palpak pala ito, aakuin ko na lang ang malas ko. Wala na akong sinabi pa. Tumango lang ako, at saka itinulak ang isang steamer papunta sa harap ng matabang lalaki. Supremong siopaw na may crab roe soup. Pakisubukan. Inilapit ni Tang Jia ang camera ng cellphone niya. Halika na, mga kaibigan, oras na para masaksihan ng himala. Pagkasabi nito, binuksan niya ang takip. Sa loob ay isang semi-transparent na kulay amber na siopaw. Sa manipis na balat nito, kitang-kita ang gintong sabaw sa loob na marahang gumagalaw. At sa gitna ng gintong sabaw, may pulang laman ng alimango na bahagyang lumilitaw. Parang isang pusong tumitibok. Sa ibabaw ng siopaw ay may eksaktong 36 na tupi. Bumuo ito ng perpektong hugis na parang bahagyang bukas na bibig ng isda. Ngunit wala ni Katie na singaw ang lumalabas. Si Tang Jia at ang mga manonood sa livestream ay parehong namangha sa nakita. Hindi ito pagkain. Ito ay parang isang likhang sining. Totoo bang umiiral ang ganitong balat? Bakit parang lobo ang pagiging transparent nito? Maganda nga ang itsura. Pero baka gawa lang ito sa pandikit o kemikal. Sa panahon ngayon, napakaraming artipisyal na pagkain. Habang sinasabi ito, inabot niya ang siopaw para tikman. Agad ko siyang pinigilan, at kumuha ng napakanipis na straw. Kumuha rin ako ng maliit na puting platito. Maingat kong inilapit ang siopaw sa harap ni Tang Jia. Batasan mo muna bago higupin ang sabaw. 1 higop pa lang, puno na ng lasa ang bibig mo. Tandaan mo, may 3 minuto ka lang. Pagkalipas ng 3 minuto, bababa ang temperatura ng sabaw sa mas mababa sa 65 degree. At mababawasan ng 30% ang sarap nito. Sa oras na iyon, wala na itong halaga. Tiningnan ako ni Tang Jia ng masama. Grabe naman. Habang sinasabi iyon, marahan niyang itinusok ang straw sa parang bibig ng isda sa ibabaw ng siopaw. Sa sandaling nabutas ng straw ang balat, isang hindi maipaliwanag na napakatapang na aroma. Ang biglang sumangga mula sa napakaliit na butas. Sa isang iglap, parang nabuksan ang ulo ni Tang Jia. Ang amoy ay dumiretso sa kanyang utak, at agad nitong winasak ang kanyang katinoan. Hindi na niya mapigilan ang matinding paglalaway. Ang mga taong nakapaligid na kanina'y nagbubulungan ay tila napako sa kinatatayuan sa sandaling iyon. Anong amoy to? Ang bango, grabe. Ano to? Nagsimulang magulo ang crowd. Maraming mata ang nakatutok sa siopaw sa kamay ni Tang Jia. Sa sandaling iyon, hindi na niya iniisip ang livestream. Isinubo niya ang straw at malakas na humigop. Ang gintong sabaw ay damaloy papasok sa kanyang bibig. Nakakapaso. Napakasarap. Sukdulen. Sa mismong sandaling iyon, parang nakita ni Tang Jia ang isang napakalaking gintong alimango. Naiwinawas-iwas ang mga pang-ipit nito sa gitna ng rumaragasang dagat. Nakita rin niya sa walang katapusang nagyayelong talampas ang bagong hukay na matsutake na may hamog pa. At nakita niya sa mambong tanawin ng Jiangnan ang isang bodega ng alak na 30 taon ng selyado na dahan-daang binubuksan. Pakiramdam ni Tang Jia na ang buong katawan niya ay tila nagising hanggang sa bawat butas ng balat niya. Isang ligayang hindi pa niya naranasan kailanman ang ramagasa sa buo niyang pagkatao. Na halos gusto niyang lumuhod at sumamba. Pagkakita ng livestream sa ekspresyon ni Tang Jia, punong-puno ng pagtataka ang mga tao roon. Kuya Jia, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka nga, sobrang pangit ba ng lasa? Nabingi yata sa lason ang streamer. Hindi pinansin ni Tang Jia ang mga komento. Itinapon niya ang straw, at ang natitirang siopaw na panpan ng laman ng alimango ay nilunok niya ng isang subo. Ang balat na manipis na parang pakpak ng tutubi ay natunaw sa dulo ng kanyang dila. Kasunod nito ang butil-butil na crab roe na kumalat ang mantika sa buong bibig niya. Ang lutong ng matsutake, ang banayad na alingaw ng wada wine. Iba't ibang tekstura ang sabay-sabay na sumabog sa loob ng kanyang bibig. Na tila tumutugtog ng isang mariingal na simponya. Nakapikit si Tang Jia.
At hindi niya namalayang may 2 linyang luha nang tumulo sa gilid ng kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ko. Tapos ka na, ilagay mo na ang plato. Huwag mong patuluin ang laway mo sa pwesto ko. Biglang nagmulat si Tang Jia. Boss, meron pa ba? Kahit magkano, bibilhin ko. Bibilhin ko lahat. Umiling ako. 1 piraso lang bawat tao. Ubus na ang limitadong supply ngayong araw. Nataranta si Tang Jia. Parang nawala ang katinoan niya sa sukdulang sarap na iyon. Master, magbibigay ako ng 100,000. Tao lang ang gumagawa ng mga patakaran. Hindi dapat masayang ang galing mong ito. Gawan mo pa ako ng isa. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi man lang ako natinag. Diretso akong nagligpit at umuwi. At ang food trip livestream ni Tang Jia sa pagkakataong ito ay agad na sumikat sa buong internet. Pero ang itsura niyang sobrang nahumaling at parang nalulong ay nakaagaw ng pansin ng Market Regulation Bureau. Binabati ang host sa pagkumpleto ng baguhang pagsubok. Gantimpala, 2 beses na pagpapalakas ng pisikal na kakayahan. Gantimpala, piraso ng maalamat na kagamitang pangkusina, ang Yungling knife. Kinuyam ko ang kamao ko. At habang tinitingnan ng lakas sa kamay ko, may kumislap na matalim na ningning sa aking mga mata. Kung ganoon, baka maaari ko nang subukan ng putaheng iyon. Kinabukasan, ipinagpalit ko sa sistema ang 3 set ng sangkap para sa Supremong Siopaw. Pagsapit ko sa night market ng dapit hapon, napapalibutan na ng halos 1,000 tao ang pwesto ko. May mga dumating para mag-livestream at sumakay sa kasikatan. At may mga usisero ring gustong malaman kung totoo ba ang siopaw. Pero ang hindi ko inaasahan, pagdating ko pa lang ay sumabog na agad ang sunod-sunod na pagmumura mula sa crowd. Lumayas ka sa night market, Mandar Ambong, 10,000 para sa isang siopaw. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Tama na kayong lahat, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sumugod si Tang Jia sa harap ko na parang nagngangalit na leon. Wala kayong alam, kung hindi pa ninyo natitikman, tumahimik kayo. Sulit ang presyong iyan para sa siopaw na ito. Nagkagulo ang buong lugar. Sa isang iglap, napuno ng tandang pananong ang comment section ng livestream. Na-brainwash na si Jiage. Siguradong binayaran siya, kumpirmado na yan. Hindi ko pinansin ang mga bashers na iyon. Sa halip, naglabas ako ng karatula. Supremong siopaw na may crab roe soup, 10,000 bawat isa. 3 lang ang available sa araw na ito. Isa lang ang pwedeng bilhin ng bawat tao. Dapat kainin sa mismong lugar. Hehe, tinaasan pa ang dami. Mukhang balak mong samantalahin ang kasikatan para kumita ng malaki at saka tumakbo, ah. Boss, ibalot mo na sa akin. Kukunin ko lahat. Sinuyod ng tingin ko ang mga mata ni Tang Jia na namumula sa sobrang pananabik. At umiling ako. Kumain ka na kahapon. Hindi dapat pinagsasawaan ang pambihirang sarap. Kailangan pa ng katawan at panlasa mo ng 24 na oras para namnamin at tunawin. Ang naiwan nitong lasa mula kahapon. Hindi kita bebentahan ngayon. Boss, huwag naman. Nanghihina na ako sa sobrang pagnanasa rito. Nakikiusap ako, kahit kalahati na lang. Muling napatulala ang lahat sa eksenang iyon. Ayaw niya sa perang kusang lumalapit. Ang galing naman ng pagpapakipot niyang ito. Sa sandaling iyon, may isang mayabang na boses na narinig mula sa crowd. Puro pagpapanggap lang iyan. Ang dumating ay walang iba kundi ang kilalang mayamang anak sa Jiangcheng. Si Zhao Kuo, kukunin ng binatang ito ang 3 siopaw na iyan. Pero hindi ko iyan bibilhin para kainin. Bibilihin ko iyan para aipakin sa aso. Ipapakita ko sa lahat na itong siopaw na nagkakahalaga ng 10,000. Kahit aso ay hindi papatol kainin. Pagkasabi nito, sumipol siya. Isang mabangis na Rottweiler ang tumalon mula sa kotse. Tumabog ang crowd sa tawanan at sigawan. Astig si Zhao. Ang sarap sa pakiramdam nito. Ganyan dapat, ipahiya mo siya. Tingnan natin kung paano siya bababa sa entablado. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. Natigilan si Zhao Kuo. Pagkatapos ay nagalit ng husto. Pinapaalis mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka o hindi, dudurugin ko ang pwesto mo. Gagawin ko talaga. Natukoy ang masamang provocation. Na-trigger ang side mission. Ang dangal ng food god. Layunin ng misyon. Gamitin ang sukdulang sarap para paluhurin ang nanghahamon at ipaamin ang pagkatalo. Gantimpala, na walang recipe ng Sichuan dish na Jadowa. Huminga ako ng malalim at inilapat ang kamay ko sa takip ng steamer. Hindi ka karapat dapat tikman ang pagkain ko. Pero dahil gusto mong aipakin sa aso, hahayaan kong ang dila mo ang magsabi sa'yo na mas mababa ka pa sa aso. Pagkasabi nito, bigla kong binuksan ang takip. Sa pagkakataong ito, hindi ko pinigilan ang aroma. Matapos ang isang gabing pagpapalakas ng sistema, ang tindi ng amoy ng 3 siopaw ay 3 beses kaysa kahapon. Sa sandaling binuksan ng takip, ang napakatapang na bango ng crab roe ay parang naging isang bagyong may anyo na kumalat sa loob ng 100 metro. Ang Rottweiler na kaninang tahol ng tahol ay biglang nagtiklop ng buntot. At agad na humiga sa lupa, nagpakita ng pagsunod sa akin. Ang laway nito ay agad bumasa sa sahig. Samantalang si Zhao Kuo na pinakamalapit, ang kanyang mayabang na mukha ay biglang nanigas. Ang bango, sobrang bango. Pakiramdam niya ay parang may di nakikitang kamay na pumipigil sa kanyang lalamunan. Wala siyang magawa kundi lang hapin ang amoy. Wala na siyang ibang magawa. Ang babaeng influencer sa tabi niya ay nanghina ang mga tuhod. Bumagsak sa lupa na tila nawawala sa sarili.
Nanginginig ang kamay ni Zhao at kusang umaabot sa steamer. Sumisigaw ang utak niya, kainin mo ito. Kapag hindi mo kinain, mamamatay ka. Gusto mong kumain. Sa 30,000, amoy lang ang kaya mong makuha. Kung gusto mong kumain, tumawag ka. Namula ang mukha ni Zhao na parang atay. Nagpupumiglas siya, pero ang amoy na iyon ay parang may sariling buhay. At unti-unting winawasak ang kanyang kalooban. Umagsak siya sa tuhod ng malakas. Pahingi ng isang kagat, nakikiusap ako. Tumahimik ang buong lugar. Mabait, kain ka na. Itinulak ko ang siopaw papunta sa harap niya. Tandaan mo, 3 minuto lang ang meron ka. Sa ngayon, 100 ang kalidad ng lasa. Bawat minutong lilipas, babawasan ng 10 puntos. Hindi na napigilan ni Zhao. Diretso niyang ibinuka ang bibig. At kinagat ito ng malaki. Sumabog sa kanyang bibig ang nagbabagang gintong sabaw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhao. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nalinis ang kanyang kaluluwa. Hindi ito simpleng siopaw. Tila pinagsama-sama nito ang kabundukan, ilog, at dagat. Ang paglipas ng panahon, at ibinalot sa manipis na balat, panang bibig ni Zhao ng pagkain. At naglabas siya ng hindi maunawa ang ungol. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Inilabas niya ang dila, at walang pakundangang dinilaan. Ang natitirang patak ng langis ng alimango sa plato. Sumabog ang livestream. Siguradong scripted ito. Magkano kaya ang bayad sa kanya? Pati si Zhao ay lumuhad na. Grabe, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko natitikman. Tingnan niyo ang ekspresyon ni Zhao. Hindi kayang arte ang ganong micro-expression. Talagang nalasing siya sa bango. Pero ang nakapagtataka, parang sinapian si Zhao sa sandaling iyon. Bigla niyang niyakap ang hita ko. Lolo, gusto ko pa. Pagbibigay ako ng 1,000,000. Ibigay mo na sa akin ang natitirang 2. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang grupo ng mga nakauniforme. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa gitnang edad, na seryosong nagpakita ng ID. Ako si Zhang Taimian mula sa Market Regulation Bureau. Sino ang may-ari ng pwesto? Naghihinalaan namin na may hallucinogenic substance ang siopaw mo. Makipagtulungan ka sa sampling at investigasyon. Biglang nagkagulo ang crowd. Siguradong may opium shell yan. O bagong klase ng droga. Tapos na siya. Mukhang makukulong na ang batang boss. Sa sandaling iyon, natauhan si Zhao. At hamarang pa sa harap ko. Ano bang inspection yan? Gusto kong lumuhad, problema niyo ba? Walang problema ang siopaw na ito. Kung may problema man o wala, malalaman lang sa pagsusuri. Umalis ka sa daan. Gusto pa sanang magsalita ni Zhao. Pero hinaila ko siya sa likod ko. Sige lang, bahagya akong umatras at binigyan sila ng daan sa steamer. Isang inspector ang nagsuot ng sterile gloves. Binuksan ang sampling kit, at naglabas ng profesional na food analyzer. Pagkatapos ay maingat niyang, kinuha ang isang crab roe soup siopaw mula sa steamer. At inilagay ito sa sterile tray. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng flashlight, ang siopaw ay kumikislap na parang kristal. Napakanipis ng balat na makikita ang gumagalaw na sabaw sa loob. At pati ang tekstura ng crab roe ay malinaw na kita. Kumuha ang inspector ng isang scalpel. At naghanda itong hiwain para kumuha ng sample. Bigla akong nagsalita, sandali, matalas ang tingin ni Zhang Taimian. Bakit? Kinakabahan ka ba? Umiling ako, at itinuro ang hawak niyang kutsilyo. Masyadong mapurol ang kutsilyo mo. Masasira ang hibla ng balat, at mapipiga ang sabaw. Maaapektuhan ang katumpakan ng pagsusuri. Habang sinasabi ko iyon, naglabas ako ng napakanipis na blade. Ako ang hihiwang, kayo ang kumuha ng sample. Nag-atubili sandali si Zhang Taimian, saka tumango. Tumapit ako, isang galaw, isang hiwa. Nahati ang siopaw sa gitna. Ngunit hindi ito gumuho. Sa susunod na segundo, damaloy palabas ang gintong sabaw mula sa hiwa, at kumalat sa malinis na tray. Kasabay ng pagdaloy ng sabaw, isang amoy na 10 beses na mas matindi kaysa kanina. Ang tumama sa mga enforcer na nasa unahan. Nagbago rin ang ekspresyon ni Zhang Taimian. Napakalinis ng amoy nito. Hindi ito katulad ng amoy ng kemikal o artipisyal na pampalasa. Agad na kumuha ang inspector ng sample gamit ang test paper at probe. At inilagay ito sa rapid analyzer. Pagkalipas ng 3 minuto, tiningnan ng inspector ang resulta. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Lumabas na ang resulta. Palalim na sinabi ni Zhang Taimian. May opium shell ba? May flavor enhancer ba? Ulat, lahat ng ipinagbabawal na sangkap ay negatibo. Walang industrial coloring, walang chemical flavor enhancer, walang preservative. Nagkagulo ang crowd. Talagang walang halo. Paano naging ganito kabango? Dahil ang komposisyon ng sangkap ay nakakatakot ang kalidad. Ang protein content nito ay napakapuro. Ayon sa pagsusuri, ito ay crab roe ng June yellow na may 79% purity. At ang volatile aromatic compounds ay mula sa 30 taong gulang na Wada wine. Mayroon pa itong bakas ng dekalidad na matsutake. Biglang napatingala ang inspector. Boss, ang sabaw na ito, puro crab roe ba ito? Matsutake at 30 taong alak ang pinakuluan. Kahit patakan mo lang ng tubig, hindi magiging ganito kakapal ang data. Nagulat ang lahat, puro crab roe, walang karne. Ilang alimango kaya ang ginamit? 3 dekadang Wada wine. Hindi ba ilang libo na ang presyo niyan bawat kilo? May matsutake pa. Kinuha ni Zhang Taimian ang datasheet, at paulit-ulit itong binasa ng 3 beses. Ang binatang nasa harap niya.
ay gumagawa ng isang siopaw na kasing eksakto ng isang eksperimento sa kemika. Ang siopaw na nagkakahalaga ng 10,000 na ito ay hindi lang basta sobrang mahal. Maaaring lugi pa nga ito. Kalmado akong nagdagdag ng paliwanag. Ang harina ay snow flour mula sa Hetao Plain. At ang kinukuha lang ay ang pinakagitnang 5% ng ubod ng trigo. 3 oras ang pagmamasa ng masa. At 2 beses itong pinahinga. Ang kapal nito ay 0.5 mm. At hindi lalampas sa 0.01 mm ang error. Natahimik si Zhang Taimien. Sa panahong ito na puno ng mga pre-made na pagkain. At ng mga produktong puro teknolohiya at panlilinlang. Para pagbutihin ng husto ang isang tradisyonal na putahe. May tao pa palang handang maglaan ng ganitong kaingat na pagsisikap. Lumingon si Zhang Taimien sa paligid at malakas na inanunsyo. Batay sa on-site inspection, ang lahat ng indikasyon ng pagkain sa pwestong ito ay pasado sa pambansang pamantayan. At tunay na sulit sa halaga ang siopaw na ito. Pagkababa ng mga salitang iyon ni Zhang Taimien, sumabog ang buong lugar. Totoong food god siya. Alam kong hindi magsisinungaling si Kuya Gia sa amin. Boss, gusto ko ring bumili. Gusto ko ring lumuhad habang kumakain. Sa harap ng sigawan at saya ng lahat, iwinagayway ko lang ang kamay ko. Ubus na ang siopaw para sa araw na ito. Simula bukas, wala nang siopaw. Bagong putahe ang ilalabas ko. Isang ulam na manok pero parang walang manok. Ang presyo ay 888 yuan. Pagkasabi ko yun, hindi ko na pinansin ang nag-uumapaw na usapan sa likod ko. Tinulak ko ang kariton ko at naglaho sa dilim ng gabi. At dahil sa pagkakataong ito ay may opisyal pang nagpapatunay. Ang pwesto kong pagkain ay tuluyang sumikat sa buong internet. Magdamag, nagsidatingan ang mga food lover mula sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo pang tumindi ang pananabik ng lahat sa misteryosong bagong putahe. Kinabukasan ng umaga, ipinagpalit ko sa sistema ang pinakamagagandang sangkap para sa Jadowa. Inihanda ko ito, pagsapit ng gabi sa Hongqian Night Market. Dahil may mga tauhan ng tourism office na nagpapanatili ng kaayusan. Kahit ilang beses na mas marami ang tao kaysa kahapon. Maayos pa rin ang lahat. Itinulak ko ang kariton ng Jadowa papunta sa pwesto. At saka inilabas ang bagong karatula. Kung Fu Jadowa, 888 yuan bawat mangkok. Limitado sa 10 mangkok ngayong araw. Paalala, hindi ito tokwa. Pagkakita sa paalalang iyon, napuno ng pagtataka ang lahat. Hindi tokwa. Kung ganoon, ano ito? Mukha naman talagang tokwa. Malabnaw na sabaw lang naman ito. 888 para sa isang mangkok ng sabaw na tokwa. Boss, talagang lumilipad na ang kumpiyansa mo ah. Pero si Tang Jia, na numero 1 tagahanga ko, ay malakas na sumigaw. Kapag galing kay Master Zuo, siguradong dekalidad yan. Kayong mga pangkaraniwang tao, ano ba ang alam ninyo sa tunay na kasimpolhan? Sa sandaling iyon, may isang matandang nakasuot ng Zhongshan suit na sumiksik palabas ng crowd. Kukunin ko ang isang slot. Ang dumating ay walang iba kundi ang presidente ng Jiangcheng Food Association. Agad namang umurong si Tang Jia at nagbigay daan. Matandang Liu, nakisaya rin po kayo. Lumapit si Matandang Liu sa pwesto. At matagal na tumigil ang kanyang tingin sa palayok ng malinaw na sabaw. Unti-unting naging seryoso ang kanyang tingin. Binata, ikaw ba ang nagsala ng sabaw na ito? Tumango ako. 3 salang singaw, 3 paglilinaw. Napasinghap si Matandang Liu. Ang teknik na ito ng imperial na kusina ay matagal nang nawala 50 taon na ang nakalipas. Kahit ang mga chef ng state banquet ngayon, hanggang 2 salang singaw lang ang kayang gawin. Ilang taon ka pa lang? Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang sandok. Sumalok ng isang mangkok, at iniabot kay Matandang Liu. Tinanggap niya ito gamit ang 2 kamay. At inamoy muna ng marahan. Walang anumang amoy ng panampla. Tanging sukdulang dalisay na bango ng karne lamang. Pagkatapos, marahan siyang sumandok ng kaunting parang tokwa at isinubo. Sa sumunod na segundo, biglang nanlaki ang mga mata ni Matandang Liu. Natunaw agad sa bibig ang parang tokwa. At naging masaganang katas ng karne na damaloy pababa sa lalamunan. Ang tekstura nito ay lambot singaw-singaw. Kasing pino ng mantika, bagamat mukha itong tokwa, pagdating sa bibig ay tunay na pinakamataas na lasa ng manok, na walang kahit kititing na lanza. Kumakain ng manok, pero walang nakikitang manok. Ibinaba ni Matandang Liu ang mangkok, at namasa pa ang gilid ng kanyang mga mata. Iniangat niya ang ulo niya, at pagkatingin sa akin ay bigla siyang yumuko ng malalim. Nabibinbin ang boses ni Matandang Liu. 70 taon na akong nabubuhay. At inakala kong hindi ko na muling matitikman ang putahing ito sa buong buhay ko. Hindi ko akalaing muli ko itong makakasalubong sa isang night market stall. Binata, itong mangkok na ito, hindi lang 888 ang halaga nito. Kahit 8,888 ay sulit pa rin. Ito ang tunay na pambansang kayamanan ng kusina. Sa mga sinabi ni Matandang Liu, nayanig ang buong lugar. Sa loob ng wala pang 10 segundo, naubos agad ang lahat ng Jadowa. Bawat taong tumikim ng unang subo, ay walang hindi nalunod sa sarap. Paanong tokwa ito? Puro karne ito. Pagkakita ko sa eksenang iyon, parahan akong huminga ng malalim. Sa tulong ng Jadowa na ito, isang pambansang pamana. Hindi na ako basta simpleng internet famous na tindero, kundi isa ng tagapagmana ng kultura. Pero habang abala ang lahat sa kasiyahan, sa loob ng isang itim na Mercedes van, isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng suit, ang malamig na nagtanong sa kanyang sekretarya, "Nalaman mo na ba ang lahat?"
Hindi matunton, boss. Boss, parang lumilitaw na lang sa wala ang mga sangkap niya. Walang kahit anong record ng supplier. Malamig na ngumisi si Lee Senador. Kahit sino pa siya, makukuha ko ang race hyping iyan. Sa kabilang banda, kakasimula ko palang magligpit ng pwesto. Nang muling tumunog ang boses ng sistema. Na-unlock ang bagong hamon, pagkubkob ng kapital, layunin ng misyon. Sa sitwasyong mapuputol ang supply ng sangkap, gamitin ang pinakapayak na mga sangkap, para talunin ang pinakamahuhusay na chef. Habang nakatingin sa mission panel, napangiti ako ng may kahulugan. Mukhang interesante ito. Sa sandaling iyon, si Tang Jia ay tila isang masipag na tagalinis, na tinutulungan akong magligpit ng mga mangkok at kubyertos. Habang walang tigil pa rin ang bibig niya. Kuya Zuo, hindi mo nakita ang mga mukha nila kanina. Parang mga nalasing sa droga. Bukas, pwede ba tayong magbenta ng mas marami? Umiling ako. Kapag sobra ang dami, bumababa ang kalidad. Gaano man karami, hindi magbabago ang mga patakaran ko. Bukas, hindi pa ako tapos magsalita, nang biglang may malalim na boses na sumingit. Mukhang bukas ay hindi ka makakapagbenta. Magpapakilala ako. Ako si Lee Senador, chairman ng Wei Wexuan Group. Bahagya akong napakunot noo. May kailangan ka. Itinuro ni Lee Senador ang maliit na kariton. Magaling ang galing mo. May gusto sana akong pag-usapang negosyo sa'yo. Wala akong interes. Tinalikuran ko siya at magliligpit na sana ako. 5 milyon. Walang paligoy-ligoy si Lee Senador. Agad na natahimik ang mga tao sa paligid. Nang makita niyang hindi ako huminto, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Lee Senador. Dagdag pa ang posisyon bilang Chief Technical Consultant ng Wei Wexuan Group, na may taunang sahod na 1 milyon. At hiwalay pa ang stock options. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay sa akin ng buo, ang recipe ng crab roast soup buns at jadowa. At mag-record ng instructional video. Biglang sumabog ang livestream. Wei Wexuan, 5 milyon. Isang hakbang, langit agad. Langit agad, Wei Wexuan iyon. Isa iyong higanteng listed na kumpanya sa food industry. Kumikislap ang kasakiman sa mga mata ni Lee Senador. Ang galing mo, kapag sinamahan ng kapital at distribution channels ko, may palalaganap natin ang Zuo-style soup buns sa buong bansa. At sa panahong iyon, magiging bilyonaryo ka. Huminto ako, lumingon ako at mapanuyang ngumiti. At magkano mo balak itong ibenta? Hindi mo na kailangang alalahanin iyon. Iste-standardize namin ang produksyon sa pamamagitan ng central kitchen. Para mapababa ang gastos, papalitan namin ng premium crab roe ng ordinaryong crab powder. At ang bagong katay na buhay na manok ng frozen chicken breast. Basta manatili lang ang natatangi mong timplang recipe. At lalagyan pa ng kaunting food additives para gayahin ang texture. Kumpiyansa akong mapapababa ko ang gastos sa mas mababa sa 5 yuan. Sobrang laking tubo niyan. Pagkarinig ko roon, lumamig ang mukha ko. Gagamit ng basurang sangkap, sasamahan ng kemikal, at gagamitin ang pangalan ko para manloko ng pera. Humakbang ako palapit kay Lee Senador. Hindi iyan panlilin lang, negosyo iyan. Hindi nasiyahan si Lee Senador at kumunat ang noo. Umiling ako, mukhang hindi tayo pareho ng daan. Sa paningin ko, sagrado ang pagkain. Taglay nito ang kaluluwa ng kusinero at tiwala ng kumakain. Ang tulad mo, ay walang karapatang banggitin man lang ang salitang panlasa. Huwag ng 5 milyon, kahit 5 bilyon pa, hindi ko ibebenta. Pagkasabi ko yun, itinulak ko ang kariton at umalis sa night market. Ikaw si Zuo, tama. Hintayin mo ako, simula bukas. Tingnan natin kung sino pa ang mangangahas magbenta sa'yo kahit isang gulay. Babala, natukoy na ang host ay sumasailalim sa ganap na pagharang ng kapital. Na-update ang pangunahing misyon, ganap na pagbalikwas, sa sitwasyong hindi makakuha ng mamahaling sangkap. Gamitin ang pinakapayak na sangkap ng karaniwang tao, para talunin sa harapang laban ang top team ng Wei Wexuan. Na-unlock ang bagong kakayahan, apoy ng alchemy. Kayang gisingin ang nakatagong espiritu ng ordinaryong sangkap, at gawing pambihira ang karaniwan. Palamig akong ngumisi, ibawal ako. Kung ganoon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kakayahan ng isang Diyos ng pagluluto. Kinabukasan ng umaga, sa pinakamalaking wholesale market ng Jiangcheng, napansin kong iniiwasan ako ng lahat ng tindero. Ayaw nila akong bentahan ng kahit isang sangkap. Pero habang paalis na sana ako sa seafood section, napansin ko sa isang sulok ng palengke, ang isang matandang babae na nakaupo. Sa harap niya ay may lumang supot na plastik na nakalatag, na may ilang lanta ng gulay, at isang supot ng lumang bigas na medyo mamasa-masa. Sa paningin ng ordinaryong tao, basura lang ang mga ito. Pero para sa akin na may kasanayan ng Diyos ng pagluluto, mas bagay pa nga ang mga ito para sa isang ulam. Ay ho, bibili ka ba ng gulay? Nang makitang may huminto, nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa malabong mga mata ng matanda. Kukunin ko lahat, natigilan ang matanda, medyo matigas na ang bigas na ito. Pwede lang itong gawing fried rice. E di fried rice ang gagawin. Pagsapit ng gabi sa Hongqian Night Market, sa tapat mismo ng pwesto ko, biglang may itinayong marangyang pansamantalang entablado. Mahigit 10 chef na nakamalinis na puting uniforme ang nakahilera, at abala sa paghahanda ng inangkat na Australian lobster, Japanese wagyu, at French black truffle. Hawak ni Lee Senador ang mikropono, at may mapanuyang tingin sa direksyon ko, bilang pasasalamat sa mga taga Jiangcheng. Pagdaraos ang Wei Wexuan ngayong gabi ng isang public gourmet tasting event dito. Lahat ng top tier dishes,
ay libre ninyong matitikman. Walang limitasyon ang servings. Nagngit-ngit sa saya ang crowd. Libreng lobster at abalone. Ang mga taong nakapila sana sa pwesto ko ay biglang nabawasan ng mahigit kalahati. Tiningnan ni Tang Jia ang halos walang natirang pila at pinagpawisan siya sa kaba. Kuya Zuo, malisyosong kompetisyon na ito. Ano ang ibebenta natin ngayon? Hindi ko pinansin ang mapanghamong tingin ni Lee Senador. At inilabas ko mula sa ilalim ng kariton ang sako ng lumang bigas. At ang basket ng lantang pechay. Pagkakita ni Lee Senador nito mula sa entablado, halos mapaluha siya sa kakatawa. Tingnan ninyo, lahat, ano kaya ang hatid ng ating Diyos ng pagluluto ngayon? Bulok na dahon ng gulay. At inaamag na bigas. Balak mo bang gumawa ng pakain sa baboy? Napatulala rin ang mga nanunood. Hindi nga, iyan talaga ang gagamitin niya. Sobrang payak naman yan. Kung ikukumpara sa lobster sa kabila, parang pagkain ng pulubi ito. Wala akong narinig sa lahat ng iyon. Kinuha ko ang kawali, at itinodo ang apoy ng kalan. Pagkatapos ay kumuha ako ng isang dakot ng lumang bigas at ibinabad sa tubig. Pabilis itong hinugasan at pinatulo. Pagkatapos ay nagbasag ako ng mga itlog at ang pula lang ang kinuha. Ang pula ng 10 itlog na native chicken ay ibinuhos sa bigas at mabilis na hinalo. Bawat butil ng kanin ay nabalutan ng gintong itlog mula sa lahat ng anggulo. Ito ang tinatawag na teknik na gintong balot sa pilak. Pero sa mga kamay ko, hindi lang ito basta pagbabalot, kundi pagtagos. Pagkatapos, inangat ko gamit ang isang kamay ang malaking koaling bakal na may bigat na halos 20 kilo. Inainit ko ang mantika at pinadulas ang kawali, at ibinuhos ang kaning binalot ng itlog. Boom! Biglang sumiklab ang apoy ng halos 2 metro ang taas. Halos maging anino na sa bilis ang braso ko sa walang tigil na pagpitik ng kawali. Bawat butil ng kanin ay sumasayaw sa ere, at tumatawid sa apoy. Agad na ikinulong ng matinding init ang bango ng itlog, at inilabas ang lumang amoy ng matandang bigas. Pagkatapos ay ginawa itong isang mabangong lutong singaw na parang totong. Ang mga butil ng kanin na dati mapatla ay tila nagsimulang kumislap sa sandaling iyon. Ano yan? Ang bango. Ang mga taong kumakain ng lobster sa kabila ay napatigil. Kasunod nyon ay dumating ang amoy. Kung ang crab roe bun kanina ay tungkol sa linamnam, at ang jadowa naman ay tungkol sa kadalisayan, ang koaling ito ng fried rice ay ang mismong init at buhay ng kusina. Ang bango. Mas mabango pa ito kaysa lobster. Hindi ako tumigil. Huling hakbang. Kinuha ko ang mga lantang pechay. Tinagtad ito, at inilagay sa kawali. 3 segundo lang ang kailangan. Gamit ang natitirang init ng kanin, agad itong naluto ng tama. Nananatili ang sukdulang lutong at natural na tamis nito. Hango na, malakas akong sumigaw. Biglang inangat ko ang koaling bakal, at isang gintong talon ang bumuhos mula sa itaas. Eksakto itong bumagsak sa 10 puting porcelain bowl na nasa lamesa. Bawat mangkok ay nakasalansan na parang maliit na piramide. Ang mga butil ng kanin ay gintong-ginto, at hiwa-hiwalay ang bawat isa. Sa ilalim ng ilaw, kumikislap ang kaakit-akit na mantika nito. Ang mga berdeng piraso ng gulay ay nakakalat sa gitna, na parang jade na nakabaon sa ginto. Umahan ang mainit na usok, at bumuo sa ere ng malaulap singaw-singaw na hamog ng bango. Nalampasan pa nito ang amoy ng 12 ng mamahaling putahe ng Wei Wexuan sa kabila. Binaba ko ang kawali, at isinabat ng mariin ang karatolang kahoy. Nakakabighaning golden fried rice. Presyo, 188 bawat mangkok. Limitado sa 10 mangkok ngayong araw. Natahimik ang buong lugar ng 1 segundo. Biglang hindi na naging kaakit-akit. Ang libreng lobster. Gusto ko iyong kanin. Kumikislap ang kanin na iyon. Tabi, bibili ako. Masyadong mura ang 188. Bigyan mo ako ng 1 mangkok. Ang batang white collar na nakakuha kanina ng libreng Australian lobster ay ngayon nakaupo sa tabi ng kalsada. Nakatingin ng tulala sa kalahati niyang lobster. Kanina lang, pinalad siyang makakuha ng huling mangkok ng fried rice, nang ang butil ng lumang bigas na perpektong nabalutan ng itlog, at sumabog sa lutong singaw-singaw na bango sa dulo ng kanyang dila. Ang lobster na hawak niya na dati pakiramdam niya ay napakasarap, ay biglang naging isang pirasong goma na walang kaluluwa. Ito ang tunay na kanin. Ito ang lasa ng kalan ng lola ko noong bata pa ako. Kasabay nito, ngumangalit sa galit si Lee Senador sa marangyang entablado. 1 sako lang naman iyon ng inaamag na lumang bigas. Paano ito nakagawa ng ganitong lasa? Dumating ang sekretarya niya na hawak ang tablet at nanginginig sa kaba. President Lee, hindi na makontrol ang opinyon ng publiko online. Inagaw ni Lee Senador ang tablet at tumingin. Puno na ng balita ang trending list. Ang laban ng pagkadyos ni Zuo, lumang bigas sa kalye. Tinapatan ng lumang bigas at bulok na gulay ang Australian lobster. Gustong aipakin sa atin ng kapital ang basura. Tinuturuan ng food god ang kapital kung paano kumilos. Sa comment section, ang panlalait ng mga netizen ay parang dambuhalang alon. Sa sobrang galit ni Lee Senador, ibinagsak niya ang tablet sa sahig. Ayban siya. Patuloy ninyo siyang ayban. Tingnan ko kung ilang araw tatagal ang sako niyang lumang bigas. Walang silbi. May matandang boses na nanggaling sa anino sa likod ng entablado. Nagmadaling tumayo si Lee Senador. Master, ang dumating ay walang iba kundi ang haligi ng culinary world sa Jiangnan. Ang Southern Culinary God na si Jotong. Master, bakit po kayo naparito? Kung hindi ako pumunta, dudurugin mo na ang reputasyon ng Wei Wexuan.
Ginamit mo ang kapital para apihin ang tao. At pinutol mo ang supply ng sangkap niya. Sa huli, natalo ka pa ng ganito kasama. Lee Senador, ang asal kusinero na itinuro ko sa'yo. Kinain mo na ba kasama ng kanin? Bumuhos ang malamig na pawis ni Lee Senador. Master, siya kasi, si Zuo iyon. May salamang ka siya. Siguradong may ipinagbabawal na sangkap sa fried rice na iyon. Kung hindi ay, tumahimik ka. Natikman ko rin ang isang subo ng kanin kanina. Ipininid ni Jotong ang kanyang mga mata. Natila ninanamnam pa rin ang lasa. Pagpapadalisay ng enerhiya tungo sa espiritu. At paggawa ng ginto mula sa bato. Iyon ang sukdulang sining ng apoy na matagal nang nawala. Ang kayang magbalik ng kaluluwa sa lumang bigas. At magpalabas ng tamis na parang nagyelong asukal mula sa sirang gulay. Hindi simple ang batang iyon. Nataranta si Lee Senador. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Papayag na lang ba tayong year-akan niya tayo? Master, pinagtatawanan na tayo ng buong internet. Huminga ng malalim si Jotong. Kung kulang ka sa galing, hindi nakakahiyang matalo. Ang nakakahiya ay ang matalo at hindi pa rin umamin. At gumamit pa ng maruruming paraan. Kung ito ay alitan sa pagitan ng mga kusinero. Dapat itong lutasin sa paraan ng mga kusinero. Dalhin mo ito sa kanya. Pagkaraan ng 3 araw, maghahain ako ng hamon sa Yunding Tia Ingong. Ipupusta ko ang matandang katawang ito. At ang sandaang taong reputasyon ng Wei Wexuan. Master, kayo mismo ang kikilos. Matagal na akong hindi nakakatagpo ng ganito ka-interesanteng kalaban. Gusto kong makita kung siya nga ba ay isang likas na henyo. O may ninakaw lang na ibang daan. Habang nagliligpit ako ng pwesto, huling tumunog ang system prompt sa isip ko. Natukoy ang pakikialam ng isang taong nasa antas ng Grandmaster. Na-upgrade ang pangunahing misyon, pagsubok ng food god, tanggapin ang hamon, at talunin si Southern Culinary God Jotong sa harapang laban. Gantimpala kapag nanalo, ma-unlock ang S-level ingredient space. Parusa kapag natalo, aalisin ang iyong 2 kamay. Nagulat ako sa isip ko. Palaki ng palaki ang laro ng sistemang ito. Sa sandaling iyon, isang batang alagad na nakasuot ng Zhongshan suit, ang lumapit na may hawak na itim na hamon sa parehong kamay. Magalang niya itong iniabot sa harap ko. Ginoong Zuo, ang aking guro na si Jotong, ay inaanyayahan kayong lumaban pagkaraan ng 3 araw, upang magpasya kung sino ang higit na magaling, at kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Sabihin mo kay matandang Joe, hindi ako pumuputo ng mga hamak na walang pangalan, pero sapat ang kanyang antas para maging tuntungan ko. Pagkarinig noon, nagbago ang mukha ng batang alagad. Tumalikod siya upang umalis. Sa isang iglap, lumipas ang 3 araw. Ang sukdulang tunggalian namin ng Southern Culinary God ay nagliyab na sa buong internet. Sa sandaling ito, ng mga chef ang Yunding Tia Ingong. Sa gitna ng entablado, suot ni Jotong ang itim na uniformeng pang chef na may birdang gintong dragon. At sa baywang niya ay may hanay ng mga lalagyang balat na iba-iba ang laki. Napan ng samot-saring kitchen knife. May ilang waiter na nagtulak ng 2 food cart paakyat ng entablado. 2 palanggana lang ng tubig, at 2 piraso ng silken tofu ang naroon. Itinuro ni Jotong ang tofu at marahang nagsalita. Sa pagluluto ng China, ang kontrol sa apoy ang laman, at ang knife skills ang buto. Ngayon, hindi tayo magpapaligsahan sa lasa. Pagkarinig sa 4 na salitang iyon, napasinghap ng malalim ang mga dalubhasa sa paligid. Wensi tofu, ito ang sukdulan ng knife skills sa Hawaiian cuisine. Kinakailangan itong hiwain ng isang pirasong silken tofu na napakalambot at madaling madurage. Nang kasing nipis ng hibla ng buhok, at hindi paputol, hindi dudurog. Kapag inilagay sa tubig, dapat itong kumalat na parang ulap o hamog, na malinaw ang bawat hibla. Hindi lang nito sinusubok ang mata, ang lakas ng kamay, kundi pati ang tibay ng isip. Itinaas ni Jotong ang 2 daliri. Mayroon akong 2 kondisyon. Una, dapat matapos ito sa loob ng 3 minuto. Pangalawa, nakapiring tayo. Tuluyang nagkagulo ang buong lugar. Anong klaseng paligsahan sa pagluluto ito? Parang pagtukoy ng kalaban sa tunog sa mga nobelang waksha. Ding, na-trigger ang pansamantalang hamon. Sayaw ng talem. Sa tunggaliang ito, lampasan ang dami ng hibla ng tofu na mahihiwa ni Jotong. At hindi lalampas sa 0.01 mm ang diferensya sa kapal. Pantulong na kasanayan, nabuksan na ang panloob na mata. Natuwa ako sa loob-loob ko. Pwede, pero magdadagdag ako ng pusta. Kapag ako ang nanalo, gusto ko ang isang tapayang autumn soy sauce mo na 50 taon nang nakatago. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jotong at tunay siyang nainis. Sige, kapag ikaw ang natalo, gusto ko ang mga kamay mo. Napagkasunduan, lumapit ang mga staff, at mahigpit na piniringan ng itim na tela ang mga mata nilang dalawa. Kasunod ng utos ng referee. Simula, mataas na itinaas ni Jotong ang mabigat niyang itim na bakal na kutsilyo. At mariing ibinaba, ngunit sa sandaling damaykit ito sa tofu. Bigla itong naging sobrang banayad. Sunod-sunod na mabilis na tunog ng pagtadtad ang umalingaw-ngaw, na halos naging isang tuwid na linya sa bilis. Samantalang sa kabilang panig, nakatayo lang akong tahimik, hawak ang willow leaf blade, na para bang nakatulog. Pinawisan sa kaba ang mga manunood. Ano ang ginagawa niya? Natulala na ba siya sa takot? Nang makalipas ang 1 minuto,
Biglang may nakita ang mga tao na pilak na tabing liwanag, na bumabalot sa marupok na piraso ng tofu. Ngunit walang tunog, nayanig ang buong lugar. Ang talam na pumapasok sa laman, walang ni isang tunog. Walang bakas kahit umalis na ang talam sa chopping board. Ito ang sinasabing antas na maaabot lamang. Kapag ang pagkontrol sa lakas ay umabot na sa antas ng molekula. Tila may naramdaman din si Jotong. At bahagyang napigil ang galaw ng kanyang pagtadtad. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Wala siyang marinig na tunog mula sa kalaban. At iyon ang nagbigay sa kanya ng matinding pressure sa isipan. Tigil. 3 minuto na. Malakas na sigaw ng referee. Sabay nilang ibinaba ang kutsilyo. Tinanggal ang itim na piring. Sa chopping board, ang 2 piraso ng tofu ay tila buo pa rin. Parang hindi man lang nahawakan ng kutsilyo. Ito ang pinakamataas na antas ng Wensi tofu. Magkahiwa-hiwalay ang anyo pero buo ang diwa. Suriin ang putahe. Pan ng kumpiyansa si Jotong. Nagdala ang staff ng 2 palanggana ng malinaw na tubig. Kinuha ni Jotong ang kanyang tofu. At inilagay ito sa tubig. Pagbagsak ng tofu sa tubig, agad itong kumalat. Parang isang puting chrysanthemum na namukadkad. Libo-libo at 10,000 hibla ng tofu ang lumulutang sa tubig. Ipis singaw-singaw na parang buhok. At malinaw ang bawat hibla. Walang ni isang naputol. Kamangha-mangha. Karapat-dapat nga siyang tawaging Southern Culinary God. Perpekto. Ito ay isa ng likhang sining. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong lugar. Hinaplos din ni Jotong ang balbas niya at ngumiting tumingin sa akin. Binata, ikaw naman. Walang emosyon ang mukha ko. Basta ko nalang inihagis ang tofu sa tubig. Sa sandaling bumagsak ang tofu sa tubig. Napatigil ang buong lugar. Iyon ay hamog. Mas pino pa kaysa kay Jotong. Sobrang pino nito na halos hindi na makita ng mata. Pagkakalat nito sa tubig, tila bigla itong naglaho. At ang tanging naiwan lamang ay bahagyang maputing lambong sa malinaw na tubig. Hindi napigilan ni Lee Senadora ang pangungutya. Nadurage na iyan. Naging latak na lahat. Biglang nagbago ang mukha ni Jotong. Mabilis siyang sumugod sa palanggana at sumigaw. Tumahimik ka. Dalhan ninyo ako ng ilaw. Tumama ang spotlight sa palanggana ng tubig. At saka lamang nakita ng lahat ng malinaw. Hindi iyon latak. At hindi rin iyon maruming tubig. Iyon ay 10,000 libong. Hibla ng tofu na 10 beses na mas pino pa kaysa hibla ng sutla ng silkworm. Biglang napatingala si Jotong. At pan ng takot at di makapaniwala ang kanyang mga mata. Sa 1 pulgadang piraso ng tofu na iyon, nakapaghiwa ka ng 108 beses. Sa ordinaryong Wensi tofu, ang 30 hiwa sa 1 pulgada ay matatawag ng mataas na antas. Kahit si Jotong ay 60 hiwa lamang ang nagawa, kalmado kong ibinalik ang willow leaf blade. Salamat sa pagbibigay daan. Huwag mong kalimutang ipadala ang autumn soy sauce sa pwesto ko. Pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako upang umalis. Bigla akong tinawag ni Jotong. Sandali, sa round na ito, ako ang natalo. Pero ang knife skills ay pundasyon lamang. Ang tunay na pasya ng laban ay nasa lasa. Bukas ng gabi, dito pa rin. Makikipaglaban ako sa Yusa. 100 ibon ang yumuyuko sa Phoenix. Handa akong sumabay anumang oras. Sa oras na iyon, sa underground cold storage ng Weiwexuan, nakatingin si Jotong nang may pagkahumaling. Sa manok na nasa isang thermostatic glass room sa gitna ng cold storage. Ang buong balahibo ng manok na iyon ay kulay pulang ginto. Ang palong nito ay matingkad na pula. At ang mga mata nito ay nagniningning sa sigla. At ang kinakain nito ay pinong hiniwang ginseng at cordyceps. Nanlaki ang mga mata ni Lee Senador. Ito ang pulang apoy na gintong phoenix. Tama, gumugol ako ng 10 taon. Sa pag-crossbreed ng orihinal na red-bellied pheasant at top-grade Qingyuan chicken. At sa pagpapadalisay ng lahing ito, tubig bukal ang iniinom nito. Mga halamang gamot ang kinakain nito. At musika ng gukan ang pinakikinggan nito. May taglay na kakaibang bango ang laman nito. At kulay pulang jade ang mga buto nito. Tumingin si Lee Senador sa pambihirang gintong manok na iyon. At nag-uumapaw ang tuwa sa puso niya. Napakagaling ninyo, Master. Sa pagkakataong ito, tapos na siya. Kasabay nito, sa labas ng Jiangcheng. Kinawian ka ng isang matandang magsasaka. Ay ho, umuwi ka na. Lahat ng manok rito sa baryo namin ay binili na ng mahal ng isang malaking boss mula sa syudad. Sabi raw, sabay-sabay iyong wawasakin at walang aitatira kahit isa. Tay, titingin lang ako. Kapag may kakaiba roon, doble ang ibabayad ko. Napangiti ang matandang magsasaka. Anong kakaiba sa manok? Magiging phoenix ba yan? Habang nagsasalita, nakarating kaming dalawa. Sa isang wasak na kulungan sa bungad ng baryo. Sinuyod ng tingin ko ang halos walang laman na kulungan. Paalis na sana ako. Nang biglang tumunog ang system prompt. Natukoy ang mahinang ngunit napakatibay na life magnetic field. Direksyon, likod ng lumang gilingang bato sa timog silangang sulok. Agad akong nagtungo sa likod ng gilingang bato. Doon ay nakasiksik ang isang napakapangit na tandang na iisa ang mata. Halos nalagas na ang lahat ng balahibo nito. At lumilitaw ang kulay ube pulang balat nito. Panang katawan nito nang nag-krus-krus na mga peklat. Lumapit ang magsasaka ng may pagkasuklem. Aba, buhay pa pala ang malas na hayop na ito. Kakaibang halimaw ang manok na iyan. Mula pa pagkabata, mabangis na. Nakikipag-away sa aso, at lumalaban hanggang kamatayan sa weasel. Noong isang araw, may mga taga-syudad na dumating para bumili ng manok. Lumipad dito at tinuka ang mata ng isa sa kanila hanggang mabulag.
Ayaw na nila rito. At binali pa nila ang isa nitong buto. Akala ko nga patay na ito. Pero ang kakaiba, ay ang mga mata ko mismo ang kumislap ng higit kailanman. Tay, kukunin ko ang manok na ito. Pagka-uwi ko, nagpalit ako sa sistema ng isang microdose ng marrow and bone cleansing liquid. At saka ko ito ibinuhos sa malinaw na tubig. Pagkatapos, sinimulan kong panasan at linisin ang katawan ng matandang-tandang na iyon. Habang unti-unting sumisipsip ang maligamgam na gamot, pumikit ito ng may ginhawa. Mabilis na sumuot ang mga pilak kong karayom sa iba't ibang acupuncture point ng katawan ng manok. Upang paluwagin ang matagal nang nabara nitong daloy ng dugo at enerhiya. Sa gayon, madyay gising ang nakatagong sigla ng buhay sa loob nito. Upang muling mabuhay ang phoenix, dapat muna itong dumaan sa apoy. Bukas, ipapakita ko sa buong mundo kung ano ang tunay na pambihirang kaluluwa sa likod ng magulong anyo. Sa araw ng Duwelo, maging ang mga opisyal ay nagbigay ng mataas na pansin dito. Hindi lamang dumating ang lahat ng media sa lungsod, maging ang pambansang telebisyon ay nag-live broadcast pa. Kasabay nito, ang mga nasa hurado ay pawang mga nangungunang internasyonal na food critic. Pasiglang ipinakilala ng host, ang tema ngayong gabi, 100 ibon ang yumuyuko sa Phoenix. Papasukin ang mga kalahok, sa kaliwang pasilyo, lumabas si Jotong habang hawak ang isang napakagandang kristal na hawla. Napasinghap ang buong lugar. Diyos ko, anong klaseng manok iyan? Ang ganda, iyan ba ang maalamat na pulang apoy na gintong Phoenix? Sabi nila, isang kagat lang niyan ay nagpapahaba ng buhay. Sa sangkap pa lang, panalo na siya sa kalahati. Sa kanang pasilyo naman, lumabas ako habang bitbit ang isang matang may peklat na matandang-tandang. Natahimik ang buong lugar, naupo si Lee Senador sa ibaba at halos lumuha sa kakatawa. Hahaha, mamamatay na ako sa kakatawa. Saan mo napulot iyang pulubing manok na iyan? Sobrang nakakaawa naman, ngunit nang tingnan ni Jotong ang pangit na manok na iyon. Bahagyang kumunat ang noo niya. May sinasabi sa kanya ang kutob niya, na may kakaiba sa manok na ito. Nagsimula ang laban, 2 oras ang limitasyon, tumunog ang gong. Agad na pumasok si Jotong sa tamang ritmo. Mabilis at malinis niyang inihanda ang pulang apoy na gintong Phoenix. At lumitaw ang malaputing jade na kristal na balat nito. Kasunod nito, naglabas siya ng kalapati, pugo, at turtle dove. 9 na uri ng ibon sa kabuuan. Hindi niya niluto ang mga ito ng buo. Sa halip ay ipinakita niya ang kamanghamanghang galing sa paghawak ng kutsilyo. Buong ibon, tinanggalan ng buto. Sa pagitan ng mga kisap ng talem. Ang mga buto ng bawat ibon ay natanggal ng buo, habang ang balat at laman ay nanatiling walang sira. Pagkatapos, tinadtad niya ang laman ng 9 na uri ng ibon upang maging palaman. Nilagyan ng magkakaibang timpla, at hinubog bilang maliliit at maseselang bowl ang hugis ibon. Pagkatapos ay nagsindi siya ng apoy, at nagsalang ng napakalaking tansong palayok. Sa loob nito ay kumukulong stock na pinakuluan niya sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang pulang apoy na gintong Phoenix ay inilagay sa gitna ng palayok, na napapalibutan ng 99 na bowl ang hugis ibon. Malakas na apoy para pakuluin. Mahinang apoy para dahan-daang palambutin. Habang tumataas ang temperatura, isang pambihirang bango ang nagsimulang pumalat sa buong lugar. Nandoon ang linis ng halimuyak ng mga halamang gamot. At nandoon din ang lalim ng bango ng karne. Parang bigla kang dinala sa isang lambak na puno ng namumulaklak na mga bulaklak. Ang French chef sa mesa ng hurado, si Pierre, ay hindi napigil ang pumikit. Ang bango, ito ang lasa ng langit. Parang naririnig ko ang pag-awit ng mga ibon. Sa sandaling ito, sa palayok ni Jotong ay tila umaahon ng isang gintong ambon. Ang mga bowl ang kumukulo roon, ay aninag-aninag sa gitna ng ambon, na para bang tunay na naging maliliit na ibon na lumilipad. Umikot sa gitnang gintong pulang Phoenix habang sumasayaw sa himpapawid. Ang dobleng pag-atake sa paningin at pangamoy, ay nagpalasing sa lahat ng naruroon. Samantala, sa panig ko, biglang ibang-iba ang eksena. Parang naglalaro ako ng putik. Mula sa sako ay ibinuhos ko ang isang tambak ng putik mula sa sinaunang daanan ng Yellow River na may kakaibang amoy lupa. At ang paraan ko ng paghahanda sa matandang-tandang ay mas simple at marahas pa. Hindi ko binunot ang balahibo. Diretso ko itong binuksan ang tiyan. Siniksikan ko ito ng isang dakot ng kung anong ligaw na damo at pampalasa. Pagkatapos, direkta kong binalot sa dilaw na putik ang buong manok na may balahibo pa. Nagtaka ang mga manonood sa paraan ko. Hindi ba ito parang beggar's chicken? Pero hindi man lang binunutan ng balahibo. Makakain ba yan? Hindi ko sila pinansin. Inilagay ko ang napakalaking bowl ang putik sa mesa. Pagkatapos ay naglabas ako ng isang bote ng matapang na alak mula sa dibdib ko. At pinigilan ko ito sa bibig ko. Malakas ko itong ibinuga sa bowl ang putik. Kasunod nito ay pinitik ko ang aking daliri. Isang bughaw na apoy ang sumayaw sa dulo ng aking daliri. Na-activate ang skill, apoy ng alchemy. Epekto, sunugin ang apoy gamit ang chi. Lusog mula sa loob at labas. Kaya nitong umabot agad sa 1,000 degree ang init. Boom! Sa isang iglap, nilamon ng bughaw na naglalagablab na apoy ang buong bowl ang putik. Hindi pa rin ako tumigil. Ang 2 kamay ko ay sumasalubong at pumapailan lang sa apoy. Napaulit-ulit na pinapalo ang bowl ang putik. Sa bawat palo, may malalim at mabigat na dagandong na umaalingaw. Umiikot ang bowl ang putik sa gitna ng apoy. Tumitigas, at namumula. Natulala ang mga manunood. Ano ang ginagawa niya? Nagluluto ba siya o nagpapanday?
Lumipas ang 1 oras at 50 minuto. Si Jotong ang unang natapos. Nang buksan ang takip, isang gintong liwanag ang sumiklab paitaas. Sa malaking puting porselanang plato, patayog na nakatindig ang pulang apoy na gintong phoenix. Matingkad ang kulay nito at may kintab sa mantika. Napapalibutan nito ng 79 na bola ang hugis ibon na parang mga bituing nakapaligid sa buwan. Sa isang iglap, pinasabog ng bango nito ang buong lugar. Mangyaring tikman. Panang kumpiyansa si Jotong. Hindi na nakapaghintay ang 5 hurado at agad na sumubo. Kumuha si matandang Leo ng isang maliit na ibon at isinubo. Sa isang iglap, nanigas ang ekspresyon niya. Ito ay laman ng kalapati, na may itlog ng pugo sa loob. At may truffle pa, sobrang lambot, natutunaw agad sa bibig. Ang sabaw na ito, sobrang linamnam. Maging ang French chef na si Pierre ay napataas pa ng 2 kamay sa sobrang pagkamangha. Oh my God, ito ang salamangka ng silangan. Ibinigay ko ang perfect score. Ang lahat ng mata ay bumaling sa akin. Sa sandaling ito, may 1 minuto na lang ang natitira sa laban. Sa harap ko ay natira na lamang ang isang sunog itim na tipak ng putik. Tapos na iyon, isang tipak ng bato. Zuo, umamin ka na ng talo. Huwag ka nang magpahiya, hindi ko pinansin ang mga pangungutya sa paligid. Inilagay ko ang sunog itim na batong iyon sa maselang puting porselanang mesa. Mangyaring tikman, kumunat ang noo ni matandang Leo. Nakakain ba ito? Iniangat ko ang ulo ko at sinabi. Ang tunay na phoenix, ay hindi ipinapanganak na marangya ang anyo. Ito ay sinusunog sa matinding apoy. At nagpupumiglas sa putik, hinuhubad ang lahat ng balahibo. Inaalis ang lahat ng ilusyon. Lahat para sa iisang sandali ng pagliyag. Itinaas ko ang hawakan ng kutsilyo sa aking kamay. At malakas na inihampas ito sa maitim na putikang balat. Crack, isang malinaw at matinis na tunog ng pagkapitak. At isang nakakasilaw na puting liwanag. Ang biglang sumibad mula sa bitak at pumutol sa dilim. Sinundan ito ng 2 tunog. At 3, sa bawat bitak, sumisibad ang dalisay at nakakasilaw na puting liwanag. Ano ang liwanag na iyan? Mabubulag na ako. Pagkain pa ba talaga ito? Basag, mababang sigaw ko. Marahang iniangat ng willow leaf blade sa kamay ko. At agad na kumupas ang lahat ng liwanag. Na naging isang banayad at sagradong ningning. Bamalat ito sa ibabaw ng phoenix sa chopping board. Ang kalbong isang matang malas na manok na iyon. Sa sandaling ito, matapos maalis ang balahibo at balat nito. Ang laman nito ay naging halos malakristal na maputing jade. Kasunod yun, umangat ang isang puting singaw na nakikita mismo ng mga mata. At sa huli ay tila nagkaroon ito ng hubis. Ng isang ibong nakataas ang ulo at nakabuka ang mga pakpak. Ito ay China nagkaroon ng anyong phoenix. Sukdulang himala ito na nalilikha lamang. Kapag ganap na napupukaw ang kaluluwa ng sangkap, nahulog ang chopstick sa kamay ni Jotong sa mesa. Hindi siya makapaniwalang nagsalita. Ito ang pagbubuo ng anyo mula sa pagtitipon ng chi na nawala 300 taon na ang nakalipas. Ay ikaw, paano mo ito nagawa? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang kutsilyo at marahang gumawa ng hiwa sa katawan ng manok. At lumitaw ang laman sa loob na kulay rosas na parang bulaklak ng peach. Kasabay ng napakatinding amoy, na ramagasa sa buong lugar. Sa isang iglap, nilamon nito ang amoy ng putahe ni Jotong. Hanggang walang natira ni Katie Ting. Sa sandaling ito, iisang amoy na lang ang natira. Huling pagsilang, iniunat ko ang kamay ko at bahagyang ngumiti. Mangyaring tikman, ang French chef na si Pierre, ay hindi na nakapaghintay at agad na pinunit ang isang piraso ng dibdib ng manok. Isinubo niya ito, at sa isang iglap ay para siyang tinamaan ng kidlat. Sa sandaling iyon, tila siya mismo ay naging isang manok. Nakita niya ang sariling pumuputok palabas ng itlog. Nanginginig sa malamig na hangin. Nakita niya ang sariling nakikipagagawan sa isang uod. At tinutukan ng kapwa manok hanggang duguan ang ulo. Nararamdaman niya ang matinding sakit ng nabaling buto. Nararamdaman niya ang kadiliman ng pagkabulag. At lalo niyang nararamdaman ang matinding pagnanais mabuhay. Pagdurusa, pakikibaka, pakikipaglaban, at hindi pagsuko. Lahat ng damdaming iyon ay naging sumasabog na linamnam sa kanyang panlasa. Iyon ang lasa ng sigla ng buhay. Iyon ang lasa ng kaluluwang nagliliyab. Hindi na mamalayan. Napahagulhol sa iyak si Pierre. Hindi ako karapat-dapat kumain nito. Si matandang Leo ay lalo pang napaluhan ng husto. Ang phoenix ay hindi dumadapo kung hindi sa punong watong. Ang isang iyon ay isa lamang alagang hayop ng mga maharlika. Ang tunay na phoenix ay isang mandirigmang muling isinilang sa apoy. Ang manok na ito, mas namuhay pa itong parang bayani. Kaysa sino man sa ating naririto. Nayanig ang buong lugar, habang pinapanood ang mga huradong umiiyak ng patuloy. Ngunit baliw pa ring nagsusubo ng karne. Ay ilan pang ang nagsimulang dilaan ang mga mumo ng putik sa plato. Hindi na kailangan ng puntos. Napagpasyahan na ang panalo at talo. Marahang ipinikit ni Jotong ang kanyang mga mata. Natalo ako dahil masyado kong gustong manalo. At nalimutan ko ang kaluluwa ng sangkap. Binata, ikaw ang nanalo. Ikaw ang tunay na food god. Dalhin ninyo ang kutsilyo. Natuliro sa takot ang alagad. Master, ano po ang gagawin ninyo? Ang pastahan ay dapat panindigan. Sinabi ko nang kapag natalo ako, mapupunta sa kanya ang kamay na ito. Biglang inagaw ni Jotong ang itim na bakal na kutsilyong pangkusina. At nang ihahataw na niya ito ng malakas sa sarili niyang kaliwang kamay. Isang malamig na kislap ang biglang sumibad sa hangin. Tumalsik palayo ang kutsilyo mula sa kamay ni Jotong. Ang kamay mo,
Itira mo ang kamay mo. Sayang kung puputulin. Wala nang gagawa ng soy sauce para sa akin. Natigilan si Jotong. Hindi mo ako kinamumuhian. Isa akong chef, hindi berdugo. At ang kamay ng chef ay para humawak ng kutsilyo at magluto. Hindi para ipambayad ng utang. Ang utang mo, bayad na ng isang tapayang soy sauce. Isa pa, sinulyapan ko si Lee Senador na kanina pa namumutla sa takot. Masyado siyang maingay. Huwag mo na siyang hayaang magpakita sa harap ko. Huminga ng malalim si Jotong. At malalim na yumuko sa akin. Susundin ko ang utos ng food god. Noong gabing iyon, muli akong sumikat sa buong internet. 3 araw matapos ang laban. Dumating ako sa lokasyon ng misteryosong tindahang gantimpala ng sistema. Isa itong lumang bahay na ilang dekada ng abandonado. System, sigurado ka bang gantimpala ito? Hindi parusa, mukhang haunted house ito. Tugon sa host, ang lugar na ito ay ang mata ng Dragon Vein ng Jiangcheng. Dahil matagal nang walang nagbabantay, ang espiritual na enerhiya ay naging masama. Sakto ito para sa iyo upang magtatag ng sarili mong paaralan. Inilabas ang misyon, pagtatag ng sekta, linisin at ayusin ang tindahan, at magbukas sa loob ng 1 buwan. Tandaan, mag-ingat sa mga nakatira rito. Napangiwi ako, itinulak ko ang mabigat na kahoy na pinto. Isang amoy ng amag at alikabok ang sumalubong. Sa gitna ng bulwagan, may isang kabaong. Ngumiti ako ng malamig. Ito ba ang tinutukoy mong residente? Biglang may malamig na boses ng babae. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Tumingala ako. Sa balkonahe ng 2 palapag. Nakaupo ang isang babaeng nakapulang Changsam. Ito ang tindahan ko. Iyong tindahan. Humalakhak ang babaeng nakapula. Sa loob ng 20 taon, 8 tao na ang pumasok dito dala ang papeles na iyan. 3 ang nabaliw, 2 ang tumalon sa gusali. At ang 3 ay nakahiga pa rin sa loob ng kabaong na iyon. Ikaw ang ika-9, gwapong bata, mukhang masarap ang laman mo. Hindi ako sumagot. Sa halip, bahagya kong sininghat ang hangin. At napakunot noo, ang amoy mo. Ano, natatakot ka? Amoy bangkay ba? Lumipad pababa ang babae. At halos idikit ang mapatlan niyang mukha sa aking ilong. Umiling ako na may halong pagkasuklem. Amoy murang kolorete. At yang Changsam mo, synthetic din, di ba? Puno ng alikabok dahil sa statet. At saka yung laman ng kabaong na yan, matagal nang nabulok. Inaamag na, gusto mo bang gawing dried meat? Natigilan ang ngiti ng babaeng nakapula. Ay ikaw, nakikita mo, hindi lang nakikita. Sabi ko sabay abot, hinawakan ko ang manipis niyang pulso. Miss, hindi ako nananakit ng babae. Pero kung hahadlangan mo ang negosyo ko, biglang sumiklab ang asul na apoy ng alchemy. Napasigaw ang babae, at umatras ng 3 metro. Iyan ay sa modifier. Isa kang Daoist, pinagpag ko ang alikabok sa kamay ko. Chef ako, simula ngayon, ako ang may-ari dito. Yung kabaong, ilabas mo at gawing panggatong. At ikaw, ayos naman itsura mo. Marunong ka bang mag-serve? Samantala, sa isang mahigpit na binabantayang si Hiyuan sa kabisera, isang lalaking naka-junction suit, ang nanunood ng replay ng Phoenix Nirvana ko sa tablet. Nalaman ba? Mahinang ulat ng lalaking nakaitim sa dilim. Ang pangalan niya ay Zuo Zuo, taga Jiangcheng. Ang kanya ay sinasabing mula sa dating Imperial Chef. Ibinaba ng lalaki ang tablet, at marahang kumatok sa mesa. Yung taksil na tumakas dala ang kalahati ng Imperial Cookbook. Siya nga, tumayo ang lalaki. Interesante, 60 taon nang nawawala ang aklat, at lumitaw pala sa isang street vendor. Kung kaya na niyang mag-form G. Malapit na rin ang alamat ng longevity banquet. Sumili ang kasakiman at pagpatay sa kanyang mga mata. Maglabas ng utos, ipadala ang mga baliw sa dark cuisine world para subukan siya. Kung nasa kanya nga ang aklat, kahit anong halaga, kunin ito. Sa kabilang banda, bigla akong napabahing. Sino naman ang nag-iisip sa akin? Kinamot ko ang ilong ko, at tumingin kay Han Ziyu, ang babaeng multo na naglilinis. Boss, malinis na ang mesa. Mahinang sabi ni Han Ziyu, yung kabaong, bilasan mo at gawing panggatong. Magte-test cook ako mamaya. Pumasok ako sa kasinang puno ng alikabok. Hindi lang ito pagluluto, gagawa ako ng midnight diner na konektado sa yin at yang. Makalipas ang 2 araw, ang dating sira-sirang gusali ay naging bago. Sa itim na karatula nakasulat, Chang Shenglu. 11:00 na ng gabi, pero puno ang lumang kalsada. Hawak ni Tang Jia ang phone. Habang binabasa ang mga komento, napanginig siya. Ito na ba ang bagong shop ni Zuo Shen? Sabi nila, ito ang pinaka-haunted house sa lungsod. Dati may pumasok dito, natakot hanggang mabaliw. Anong kinakatakot mo? Nandyan si Zuo Shen. Kahit si Yama, pipila para kumain. Habang unti-unting bumukas ang mabigat na pinto, isang kakaibang halimuyak, ang agad kumapit sa ilong ng lahat. Isang amoy pa lang, parang lalabas na ang kaluluwa mo. Pasok, isang malamig na boses ang narinig. Napaglunok si Tang Jia, kasama ang 2 milyong viewers. Matapang na tumawid sa mataas na pasukan. Pagpasok pa lang, napahinto silang lahat. Nasa gitna pa rin ang kabaong. Pero ginawa na itong bar counter. Sa ibabaw nito, nakalagay ang iba't ibang mamahaling kagamitan at sangkap. Nakatayo ako sa likod nito. Nakasuot ng itim na modernong hanfu. Habang pinupunasan ng isang glowing cup, nanginginig na sabi ni Tang Jia, Kuya Zuo, medyo creepy ang design mo ah. Ang pagkain ay parang pag-aalay sa katawan.
Yin at yang umiikot, buhay at kamatayan magkasalo. Umupo, sasakay na sana si Tang Jia. Naramdaman niyang may malamig sa batok niya. Isang maputlang kamay ang may hawak na tsaa. Lumitaw mula sa wala. Ginoo, uminom po kayo. Dahan-daang lumingon si Tang Jia. Isang napakagandang babae sa pulang kipaw. Ang lumulutang sa hangin, walang paa, at nakangiti ng pilit, mumulto. Sumigaw si Tang Jia na parang kinakatay. At tumalon agad, halos mapunta sa mesa. Nagsisigawan din ang mga tao sa labas. At tatakbo sana. Hang Ziyu, huwag mong takutin ang bisita. Baba, nagtampo ang babaeng multo, at naging solid ang anyo niya. Tumapak sa sahig, inalis niya ang creepy aura. At umirap, TSK, duwag. Sabi ng boss, holographic projection lang to. Alam mo ba ang high-tech? Hologram. Kinapa ni Tang Jia ang dibdib niya. At muling tiningnan si Hang Ziyu. Ah, high-tech pala. Ang lupit mo, Zuo Shen. Napakatotoo ng 3D projection na ito. Halos ikamati ko sa takot. Pero ang ganda talaga ng waitress na iyon. Sa isang iglap, napalitan ng tuwa ang takot ng mga tao. Marahan kong tinapat ang takip ng kabaong sa harap ko. Mga ginoot ginang, iisa lang ang putahe ngayong gabi. Ang pangalan nito ay Meng Pusup. Nagkagulo ang buong lugar. Meng Pusup, kapag ininom ba yan, mawawala ang alaala. Boss, huwag kang ang magbiro. Para sa mga patay iyon. Hindi ako nagpaliwanag. Sa halip, mula sa ilalim ng counter. Inilabas ko ang Wangchuan Spirit Spring mula sa espasyo ng sistema. Pagkakulo ng tubig, naghagis ako ng isang dakot ng itim na ugat ng bulaklak ng kabilang pampang. Sa isang iglap, naging kasing itim ito ng tinta. Kasunod nito, inilabas ko ang golden scale snake meat na ipinagpalit ko sa sistema. At hiniwa ko ito ng nipis singaw-singaw na parang pakpak ng kulisap. Pababa kong sigaw, pumasok ang kaluluwa, at isinaboy ko ang mga hiwa ng karne sa maitim na sabaw. Sa sumunod na segundo, may himalang nangyari. Sa sandaling damay kitang maitim na sabaw sa karne. Unti-unti itong nawalan ng itim na kulay at naging malinaw. At ang mga hiwa ng karne ay naging mga pulang bulaklak ng kabilang pampang. Isang amoy na hindi maipaliwanag ang biglang kumalat sa bulwagan. Asim, tamis, pait, anghang, alat, lahat ay naroon. Ngunit perpektong nagkaisa, hawak ni Hang Ziyu ang tray. At isa-isang inihatid ang mga mangkok ng Meng Pusup sa mga bisita. Isang mangkok bawat tao. Kapag nainom mo, makakalimutan mo ang lahat ng nakaraan. At magiging payapa ang panaginip mo ngayong gabi. Nanginginig ang kamay ni Tang Jia habang inaangat ang mangkok. Pagkahigop niya, biglang tumulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng problema niya. Naging blanko ang isip niya. Ang hiwa ng karne ay natunaw agad sa bibig. At naging isang mainit na agos. Napinantay ang lahat ng kulubot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Masarap, napakasarap, nakangiting tulala si Tang Jia. Pakiramdam ko nakita ko ang lola sa tuhod ko. Hindi lang siya, lahat ng bisita sa lugar ay nagkaroon ng kakaibang katahimikan matapos uminom. Napatulala ang mga manonood sa livestream. Anong nangyayari? Sabay-sabay ba silang sinapian? May lason ba talaga yan? Gusto ko ring uminom. Gusto ko ring makalimutan ng ex ko. Pinagmasdan ko ang eksenang iyon. At bahagyang umangat ang sulok ng labi ko. Ito ang klaseng restaurant na gusto ko. Hindi lang para punuin ang tiyan, kundi para pagalingin ang kaluluwa. Sa sandaling iyon, lumutang si Hang Ziyu papalapit sa akin. Boss, may kakaibang tao sa labas. Hindi siya pumipila at hindi rin pumapasok. Nakatayo lang siya sa ilalim ng punong Y at nakatingin sayo. Tumalim ang tingin ko. Tumingin ako sa labas. May lalaking nakaitim na trench coat. Natahimik na nakatayo sa anino. Hanggang sa may hatid ko palabas ang huling batch ng mga bisita. Doon pa lamang siya dahan-daang pumasok. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang itim na bakal na token mula sa dibdib niya. At inilapag iyon sa kabaong. Pagkakita sa token na iyon, maging si Hang Ziyu na laging walang pakialam ay biglang napasigaw. Nagtago siya sa likod ko habang nanginginig. Boss, may mabigat na aura ng pagpatay sa taong ito. Yung tipong pumapatay talaga ng masasamang espiritu. Tinapak ko ang kamay ni Hang Ziyu para pakalmayin siya. Pagkatapos ay kinuha ko ang token. Imperial Kitchen. Wala na ang dinastiya, ginagamit nyo pa rin ang ganyang palabas. Walang emosyon si Yingsha. Maaaring nawala na ang dinastiya. Pero hindi ang mga patakaran. Ang langit ng culinary world ng China ay nasa kabisera pa rin. Ang lolo mo na si Zuo Xiaotian ay may dinalang isang bagay palabas ng kabisera noon. At ang bagay na iyon ay hindi sa kanya. Ibigay mo ang Imperial Cookbook o sumama ka sa akin. Ngumiti ako ng may paghamak. At basta itinapon ang token sa basurahan sa tabi. Ang bagay na dinala ng lolo ko ay pag-aari ng angkan ng Zuo. Kung gusto ninyo, papuntahin ninyo rito ang amo ninyo para kunin. Biglang nagbago ang tingin ni Yingsha. Ayaw mong tumanggap ng magalang na alok, gusto mo ng marahas. Isang itim na patalim ang lumitaw sa kanyang kamay. At sumugod siya sa akin na parang anino ng multo. Ngunit sa harap ko na pinalakas ng sistema. Napakaraming butas sa kilos niya. Nagliyab ng bughaw ang kanang kamay ko. At direktang hinablat ang patalim. Sa sandaling damaykit ito sa palad ko. Agad itong natunaw. Lumaki ang mga mata ni Yingsha sa gulat. Tangkasan na niyang umatras. Ngunit sinakal ko na siya gamit ang kaliwang kamay ko. Bumalik ka at sabihin mo sa matandang iyon. Hindi na niya kailangang maghanap sa akin.
Ako mismo ang pupunta sa kanya. Kung ang kabisera ang langit, ako ang dudurog sa langit na iyon. Pagkasabi ko, binitiwan ko siya. Tiningnan niya ako ng malalim. At naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan ng umaga, may nakapaskil na abiso sa pinto ng Changshenglu na pansamantalang sarado ito. Sa sandaling iyon, sa business class ng tren papuntang kabisera, pinagmasdan ko ang mabilis na umurong na tanawin sa labas ng bintana. At malalim ang aking tingin. Si Hong Ziyu ay nasa pisikal na anyo, nakaupo sa tapat ko. Kumakain ng leeg ng pato. At malabong nagsalita habang umunguya. Boss, talaga bang pupunta tayo sa kabisera para makipaglaban? Balita ko maraming masasamang espiritu roon. At marami ring dawes, delikado iyon, delikado. Naglabas ako ng diloang sinaunang aklat mula sa aking dibdib. Imperial Cookbook punit na kalahati. Pero ang hawak natin ay ang ikalawang kalahati lamang. Ang unang kalahati ay nasa loob ng mahiwagang si Heyuan sa kabisera. Mas interesante kapag delikado. Sinara ko ang aklat. At bahagyang umangat ang sulok ng labi ko sa isang mapangahas na ngiti. Natapos na ang run sa Jiangcheng.